Hindi man naging maganda ang kinahantungan ng pagmamahalan ni Jose at Segunda, hindi nawala ng pag-asa si Jose na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi naging madali sa kanya ang pag-aaral sa kolehiyo sapagkat tutol ang kanyang ina. Ina, nais sana naming ipadala si Pepe sa Manila upang may pagtapos ang kanyang pag-aaral. Huwag mo siyang ipadala sa Manila sapagkat marami na siyang kinalaman. Kung madaragdagan ang kanyang kalaman, maaari siyang mapugutan ng una. Kahit natutol ang kanyang ina, ipinadala pa rin ni Don Francisco si Jose sa Maynila. Sa taong 1877, buwan ng Abril, nagmatrikula si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas sa kursong Pilosopiya at Titik. Leonor Rivera, ang babaeng nakilala ni Jose sa Intramuros, ilang buwan ang lumipas. Tangi kong hiling hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang mahal pa kailanman. Hindi na pa ako walang kailanman. Ating tamis ng pagsasama na sana hanap-hanap sa dalawa. Ang pagmamahalan ni Jose at Leonor ay humantong sa kasunduan na kasalan. Isang gabi, habang siya ay naglalakad, mayroon siyang nakabangga. Humingi siya ng paumanhin, ngunit tinaga siya sa likod. Pagkatapos ng 4 na taong pag-aaral ni Rizal sa kursong medikal, napagdesisyonan niya na ipagpatuloy ang pag-aaral sa bansang Espanya. Ang kanyang pag-alis sa bansa ay isang sikreto. Ang nakakaalam lamang ay sila Pasiano, Saturnina at Lucia. Nakarating si Rizal sa Barcelona, Espanya. Sa taong 1882, buwan ng Nobyembre sa araw na ika-3, ipinagpatuloy ni Jose Rizal ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid, ang kursong medisina.
Para humusay ang kanyang abilidad sa pagsalita ng lingwahe na French, German at English, kumuha siya ng mga pribadong tagapagturo. Guten Morgen. Pardon? Guten Morgen is a German word which means good morning in English. June. Good day, good morning, good afternoon, good evening. Those are the different kinds of greetings in English language. Tuwing Sabado, siya ay bumibisita sa pamamahay ni Don Pablo Ortega y Rey. Si Don Pablo ay may isang anak na babae na nagngangalang Consuelo. Kahit na hindi gwapong lalaki si Rizal, mayroon naman siyang katangian at kapabilidad na kahit sino mang babae ay mahuhumaling sa kanya. Ang pagkahumaling ni Rizal kay Consuelo ang nagbunsod sa kanya sa pagsulat ng tulang ala Senyoreta COYP. Sa tulang ito niya ipinahayag ang kanyang paghanga sa dalaga. Subalit, hindi tumagal ang kanilang pag-uugnayan dahil sa dalawang rason. Ang kanyang paghanga kay Consuelo ay isang pagtataksil kay Leonor Rivera at ang kanyang kaibigan na si Eduardo Delete ay labis na humanga kay Consuelo. Sa siyudad na Madrid ay nakapagtayo si Jose ng pribadong silid-aklatan. Mula pa nung bata hanggang lumaki si Rizal, ang kanyang kahiligan sa pagbasa ng mga libro ay hindi kumukupas. Ang pagbabasa ng libro ang naging paboritong libangan ni Rizal sa siyudad. Ang librong inilathala ni Beecher Stowe na pinamagatang Uncle Tom's Cabin ang isa sa pinakapaborito niyang libro. Sa bansang Espanya, nakilala ni Rizal sina Miguel Moraita at Francisco P. Imargal na mga mason. Sa taong 1883, buwan ng Marso, siya ay sumali sa Masonic Lodge na tinatawag na Acacia. Ilang buwan ang lumipas, si Rizal ay naghihirap sa bansang Espanya. Umabot siya sa puntong hindi nakakapag-almusal, tubig na lang ang kanyang naging pagkain. Subalit, limitado lang ito at malapit nang maubos. Sa buwan ng Nobyembre, siya ay napasali sa isang gulo. Nang nakapagtapos si Rizal ng pag-aaral sa Madrid, siya ay pumunta ng ibang bansa, bansang Germany. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang katulong sa klinika ni Dr. Schweger. Namangha si Rizal sa kababaihan ng Germany dahil mas inuuna pa nila ang kanilang kaalaman kaysa sa kanilang itsura. Masaya man ang mga unang buwan ni Rizal sa syudad, subalit dumating ang panahon na siya ay labis na naghihirap. Dahil sa hirap, nawalan siya ng pag-asa sa paglathala ng kanyang nobela na Noli Me Tangere. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dumating ang tao na makakatulong sa kanya at sa nobelang Noli Me Tangere, si Maximo Viola. Pepe. Ipinahayag ni Rizal ang kanyang sitwasyon at ang kawalan ng pag-asa sa paglathala ng kanyang nobela na Nole dahil sa kakulangan ng pera. Labis na naawa si Viola kay Rizal kaya't binigyan niya ito ng pera upang mailathala ang kanyang nobela na Noli Me Tangere.
Pagkatapos mailathala ang Nole, planong bisitahin ni Rizal ang bansang Europa kasama si Viola. 13 ng Mayo, 1:30 ng hapon, ang pinakaunang pagkikita ni Rizal at Ferdinand Blumentritt. I am Ferdinand Blumentritt. Nice to meet you. Pagkatapos ng 5 taong paglalakbay, bumalik siya sa Calamba. Pepe! Mga kapatid, halina kayo at salubungin si Pepe! Halina't manang halian. Ngunit hindi nagtagal si Rizal sa Calamba dahil na rin sa mga banta na kanyang natatanggap. Ikapito ng Marso, taong 1888, dumating si Rizal sa siyudad na Tokyo. May nakita siyang babaeng Hapon. Labis na nabighani si Rizal sa kanyang kagandahan. Tinanong niya ang hardinera kung ano ang pangalan ng babaeng yon. At agad naman niyang sinagot si Rizal na ang babaeng yon ay si Osei-san. Nagkaroon ng relasyon sina Osei-san at Rizal. Natapos din ang kanilang masayang pagsasama noong si Rizal ay umalis sa Japan. Noong Agosto 1890, si Rizal ay dumalo sa isang pagtitipon-tipon sa Madrid. Habang nagkukwentuhan ang isang grupo ay biglang dumating si Antonio Luna at inakbayan niya si Nele Bosted. Dumating si Rizal at inihawi niya ang kamay ni Antonio Luna mula sa pagkakaakbay. Hinahamon kita sa isang duelo. Humingi ng tawad si Antonio Luna kay Rizal at humingi din ng paumanhin si Antonio kay Nele. Patawad. Noong Mayo 1892, nagdesisyon si Rizal na bumalik sa Maynila. Noong Miyerkules 6 ng Hulyo, dinakip si Rizal ng isang gwardiya sibil.
Let's have our second winner. Lottery ticket numbers 9736 worth 20,000 pesos. May isang lalaki na nagpakilala bilang kaibigan at kamag-anak ng pamilyang Rizal na sa huli ay nalaman bilang espiya. Don Ignacio Tumarong, isang mayamang pasyente na Pilipino na nagbigay ng 3,000 kay Jose Rizal. Don Florencio Azacaraga, isang Amerikano na nagbigay ng 500. Napamahal si Rizal sa dapitan at gamit ang kanyang talento sa inhenyero, nagtayo siya ng water system upang magkaroon ng malinis na tubig ang mamamayan ng dapitan at binigyan ng maayos na ilaw ang mga tao sa dapitan. Si Josephine Bracken at ang kanyang pangalawang ama na si George Toffer ay pumunta sa bahay ni Rizal upang mapagamot ang kanyang ama. Josephine at Rizal ay napamahal sa unang pagkikita. It's good to see you, Doctor. Nagkaroon ng anak si Josephine Bracken at Rizal at pinangalanan nila itong Francisco, ngunit hindi ito nagtagal. Labis na hinagpis ang naramdaman ng mag-asawa nang nawalan din ng buhay ang kanilang anak. Sa araw na 21 ng Hunyo, dumating si Dr. Valenzuela sa bahay ni Rizal. Pinag-uusapan nila ang plano ng paghihimagsik ng mga katipunan, subalit hindi sang-ayon si Rizal sa kanilang plano. Nalaman ni Rizal na may nangyaring epidemya sa bansang Cuba. Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Gobernador General Blanco na gusto niyang maging doktor militar sa Cuba. Sa pinakaunang araw ng Hulyo, mensahe galing kay General Blanco ang kanyang natanggap na pinahihintulutan siya na maging doktor militar. Sa taong 1896, nagtatapos ang 4 na taon na pamamalagi ni Rizal sa dapitan.
Naiwan siya ng barko na dapat niyang sasakyan patungong Espanya. Si Rizal ang napagbintangan na pasimuno ng revolusyon, kaya't siya ay tinutugis na ng mga Kastila. Bago sila makarating sa Maynila, ang talaarawan ni Jose Rizal ay kinuha ng mga Gwardiya Sibil. Ang pagkakulong ni Dr. Jose Rizal ay umabot kina Dr. Antonio Maria Regidor at Sixto Lopez. Ang dalawa ay nagpadala ng mensahe kay Hagford upang iligtas si Rizal sa kamay ng mga Espanyol. Accused Dr. Jose Rizal was being framed during his trip to abroad. He was legally detained on the Spanish steamer. The steamer Colon does not carry Spanish troops. Hence, it is a warship of a foreign power which under international law was beyond the jurisdiction of the Singapore authorities. So no attorney. He will not be free from jail. Noong 8 ng Desyembre, pinapili si Rizal ng kanyang tagapagtanggol sa konseho. Ang kanyang napili ay si Don Luis Taviel de Andrade. Sa 11 ng Desyembre, formal na binasa kay Jose Rizal ang impormasyon ng kanyang kaso. Sa 15 ng Desyembre, isinulat ni Rizal ang kanyang manifesto para sa mga tao na ipatigil ang kinakailangang pagdanak ng dugo. 25 buwan ng Desyembre, taong 1876, ang pinakamalungkot na Pasko ni Jose Rizal. Ikadalawamput-walo ng Desyembre, pinipirmahan na ni Gobernador General ang desisyon ng korte. Dr. Jose Rizal, you will be shot at the back by a firing squad at 7 a.m. in Bagong Bayan. Sa alas 7 ng umaga, bumisita si Padre Miguel Sadiramata at si Padre Luis Visa. Padre, natatandaan mo pa ba ang saplong ginawa mo nung ako ba ay nasa Ateneo? Maaari mo bang dalhin ito pag ika'y babalik? Alas 8 ng umaga, dumating si Padre Antonio Rosel. O Padre, tamang-tama ang iyong pagdating. Kumain muna tayo ng almusal. Sa alas 9 ng umaga, dumating si Padre Federico Faura. Padre Paura, magandang araw. Salamat at ikay nakarito. Padre, ikaw ay isang propeta. Nagkatotoo ang inyong pamahiin na ako ay mamamatay bukas. Magandang araw, Doktor. Ako si Santiago Matay. Maaari ba kitang makapanayam? Sige. Maraming salamat, Doktor. Alas 12 ng tanghali, kumain si Rizal ng kanyang pananghalian. Alas 3:30 ng hapon, bumalik si Padre Balaguer at nakipag-usap kay Rizal tungkol sa kanyang pagbawi sa kanyang mga sinulat tungkol kontra Katoliko. Sa alas 4 ng hapon, dumating ang ina ni Rizal.
is something inside. Sa ika-6 ng gabi, nakatanggap ng bagong bisita si Jose Rizal, si Don Silveno Lopez Toñon. Sa alas 8 ng gabi, kumain si Rizal ng kanyang huling hapunan. Sa alas 10 ng gabi, ang borador ng pagbawi ay isinumite ni Padre Balaguer kay Rizal para lagdaan. Subalit, tinanggihan niya ito dahil masyado itong mahaba at hindi niya ito gusto. Pagkatapos ng ilang mga pagbabago, isinulat na ni Rizal ang kanyang pagbawi tungkol sa kanyang mga ideya kontra Katoliko. Alas 3 ng umaga, nakarinig si Rizal ng misa. Pinagtagpi niya ang kanyang mga kasalanan at kinuha ang banal na komunyon. Alas 5:30 ng umaga, kumain si Rizal ng kanyang huling umagahan. Pagkatapos, isinulat niya ang kanyang 2 huling liham para sa kanyang pamilya at sa kanyang nakakatandang kapatid na si Pasiano. Dumating si Josephine kasama si Josefa. Niyakap siya ni Rizal at binigyan ng huling regalo, isang relihiyosong aklat. Consumatum est. Fire! Sa pamamagitan ng dilim ng gabi, upang ipahayag ang araw, mamamatay ako bilang isang martir, at hindi taksil. Mamamatay ako para sa ating bansa, hindi para sa akin, hindi para sa pamilya, o kahit kanino. Mamamatay ako para sa iyo, Pilipinas. Mga kawawang Kastila, walang pangitain na ang kanilang pagbitay kay Rizal ay nagpapahayag ng pundasyon ng isang malayang bansa. Totoo na ang mga bala ng Kastila na pumatay kay Rizal ay sumira sa kanyang utak, ngunit ang mga ideyang libertarian na nabuo ay sumira sa pamamahala ng Kastila sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda na gumising sa nasyonalismong Pilipino at naging daan para sa Rebolusyong Pilipinas, pinatunayan niya na ang panulat ay mas makapangyarihan kaysa sa espada. Pinatunayan ni Rizal na karapat-dapat siya bilang pambansang bayani ng Pilipinas.